Itinanggi ng ilang dating hepe ng Philippine National Police na kasama sila sa payroll ng mga pogo at tumulong silang makatakas si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Hinikayat din nila ang opisyal ng PAGCOR na nagsiwalat nito na pangalanan ang tinutukoy niyang dating PNP chief. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sineseryoso raw ng Philippine National Police ang aligasyong may dating PNP chief na tumatanggap ng buwanang payola sa pogo at tumulong sa pagtakas ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Isiniwalat ni PAGCOR Senior Vice President of Security and Monitoring Cluster Raul Villanueva sa pagdinig ng Senado kahapon na may ganito silang impormasyong natanggap. Aminado ang PNP, nagulat sila sa lumabas sa hearing. Kahit wala pa raw itong malinaw na basihan at may tuturing pang chismis, hindi raw ito dapat baliwalain. Sinasabi naman niya, these are just rumors, but these are serious rumors involving a former chief PNP. So, we're talking about 24 names saying na maaring may kinalaman dito sa pagtakas niya. And not only that, ay sinasabi na may akong kasama sa monthly payola, and this affects the whole organization. Mayroong 29 na mga general na naging hepe ng PNP. 5 sa kanila pumanaw na. Kaya 24 na retired generals at dating PNP chief ang iimbestigahan para malaman kung totoo ang akusasyon ng PAGCOR. Napaka-general nung sinabi, former chief PNP, hindi sinabi na during the time na nag-start ang POGO. So everybody who's served as chief PNP is a suspect. As soon as we have the names, as soon as General Villanueva will reveal who's this person, I think all this former chief PNP is a suspect. Kapag napatunayang tama ang bintang, mismong si PNP Chief Romel Marbil na raw nagsabing hindi sila magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang sinasabing dating hepe ng PNP. Titingnan din nila kung may iba pang pulis ang sangkot sa katiwalian at iligal na kalakaran ng pogo. There is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Inutusan na ni Marbil ang CIDG na makipag-ugnayan sa PAGCOR para makakuha ng dagdag impormasyon sa sinasabing dating PNP chief. Ilang mga dating PNP chief naman ang naglabas ng kanilang mga pahayag kasunod na naging revelasyon sa Senado. Ayon kay retired General Benjamin Acorda, dapat pangalanan ni Villanueva ang sinasabi niyang PNP chief para magkaroon ito ng pagkakataong depensa ng kanyang sarili laban sa mga malisyosong akusasyon. Nakasalalay daw dito ang integridad ng mga dating PNP chief, lalo't lahat sila ay nakaladkad sa issue. Para kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin, irresponsable at wala sa lugar ang naging pahayag ni Villanueva. Unfair daw ito para sa kanilang mga naging PNP Chief, gayong puro haka-haka lang daw ang mga sinabi nito sa Senado. Hinamon din niya si Villanueva na maglabas ng mga ebidensya. Kung hindi, dapat daw siya na ang sampahan ng kaso ng PNP. Ayon naman kay former PNP Chief Oscar Albayalde, ni minsan daw ay hindi niya nakilala si Alice Guo. Sabi naman ni dating senador at dating PNP Chief Ping Lacson, dahil sa lawak ng impluwensya ng POGO operations ni Alice Guo, hindi na raw nakagugulat kung may mga kasabot siyang pulis at opisyal ng gobyerno. Pero nakaalarma raw kung totoong may sangkot na PNP chief. Kaya dapat imbestigahan lahat at panagutin kung sino man ang may sala. Sasabihan naman daw ni dating PNP chief at Senator Bato de la Rosa si Villanueva na pangalanan ang tinutukoy niyang hepe ng PNP sa susunod na pagdinig. You cannot pin down anybody through intelligence reports because intelligence reports have no evidentiary value and it will not stand in court. So dapat, bago nila nilabas yun, kinonfirm muna para tuloy kasama sa maritis lang yan. Iganit din ni De La Rosa na hindi siya nakatanggap ng suhol mula kay Guo at hindi rin daw niya ito tinulungan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.